Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel, Pamilyang Pinoy Recipe at iba pa. Today ay isang negosyo idea po ang gusto kong i-share sa inyo. Yes, tama po kayo sa nakikita nyo. Gusto ko pong ituro sa inyo kung paano po natin pwedeng negosyohin ang alamang. Nung nagluto po ako ng kare-kare, nabanggit ko po doon na i-share ko sa inyo ang recipe ko ng alamang. Well, eto na po iyon. Pero gagawin natin na negosyo idea. Ituturo ko po sa inyo kung paano ba natin mapapahaba ang shelf life ng ating alamang at paano nga ba yung proseso sa pag-sterilize ng ating mga container. Baka may magtanong dyan, paano wala naman akong heat gun? Saan ba nakakabili ng sealer? Saan ba nakakabili ng bote? Paano nga ba natin nenegosyohin ang alamang? Well, panoodin nyo po ang aking video hanggang dulo dahil lahat ng yon ay sasabihin ko sa inyo with tips. Kaya wag na po nating patagalin pa. Tara po at samahan nyo po ako sa aking pagluluto. Narito po ang ating mga ingredients sa gisado alamang. Siyempre, ang first step po natin, hiwain po muna natin ang ating mga ingredients. Itong kamatis po, mas okay po kung ang bibilihin nyo ay medyo hinog na para mas mabilis po siyang maluto. After po ng kamatis, i-chop na rin po natin ang sibuyas at ang bawang. Sa isang pan, maglagay po tayo ng 2 cups ng cooking oil. Iintayin natin itong uminit bago natin simulan ang paggigisa. Uunahin ko pong igisa ang ating sibuyas kasi ang ating sibuyas ay kakaramelize po natin dahil kung uunahin po natin ang ating bawang, ang bawang po kasi ay mabilis pong masunog. Kaya ang kailangan po nating unahin ay ang ating sibuyas. Kapag translucent na po ang ating sibuyas, isusunod na po natin ang ating bawang. Kung maaamoy nyo po guys, sobrang bango talaga kapag naggigisa. Nakita nyo guys, sobrang dami ng ating panggisa kaya sure ako na masarap po ang ating gisado alamang. Kapag caramelize na po ang ating bawang, isunod na po natin ang kamatis. Itong kamatis po, kailangan caramelize din po siya. Ibig sabihin po, kailangan lutong-luto po siya. Ito po yung nagiging dahilan kasi kung bakit mabilis mapanis ang isang pagkain kapag po hindi siya masyadong luto. Since kailangan po natin siyang may store ng matagal-tagal para humaba po yung shelf life niya, ika-caramelize po natin ang ating bawang, sibuyas at kamatis. Ayan guys, kung mapapansin nyo, luto na po ang ating bawang, sibuyas at kamatis. Isunod nyo na pong ilagay ang alamang. Yung alamang po, kung marami pong katas or sabaw yung nabili nyo, tanggalin nyo lamang po yun. Huwag nyo naman pong pipigayin na maigi kasi mawawalan na po ng katas ang ating alamang. Guys, itong alamang natin, pwede nating i-partner kahit saan. Mag-steam ka nga lang ng kangkong or talong or kahit okra, talbos ng kamote. Masarap to, lalong-lalo na sa mangga syempre. Pwedeng-pwede rin itong i-partner sa ating kare-kare. Kaya itong ating product ay hindi mahirap ibenta.
Guys, kung mapapansin nyo po, lumabas na po yung katas ng ating alamang. Huwag po kayong mag-alala dahil normal lamang po ito. Maya-maya po, magmamantika na po ulit ang ating alamang. At kapag nagmantika na po, kagaya nito, pwede na po natin ilagay ang asukal. Yung asukal ko pong ilalagay ay 1 cup ng washed sugar. Alalay lang po tayo sa paglalagay dahil ang alamang po ay iba-iba po ang level ng alat nila. Kaya kailangan po unti-unti yung paglalagay natin. Maya-maya po, titikman ko po ito kapag natunaw na po ang ating asukal. Guys, itong seasoning mix ay optional. Pwede po kayo maglagay, pwede pong hindi, pero maglalagay po ako ng isang sachet. Guys, titikman ko po ang ating alamang. I-check ko po kung okay na po yung 1 cup ng asukal. Medyo naaalatan pa po ako kaya magdadagdag po ako ng 3/4 cup ng sugar. Kaya ang total po ng ating asukal ay 1 3/4 cup ng sugar. Gaya ng sinabi ko po kanina, ang alat po ng ating alamang ay iba-iba po ang level. Kaya kailangan alalay po kayo sa paglalagay ng asukal. Pero kung sweet alamang po yung gagawin nyo, 2.5 cup po ng sugar ang gagamitin ninyo. Hahatiin ko po sa dalawa ang ating alamang dahil maggagawa po ako ng spicy gisado alamang. Sa paglalagay po ng sili, nasa sa inyo na po yon kung dadagdagan nyo po yung ilalagay nyo. Pero ako po, nag-chop lang po ako ng 8 pieces po ng sili. Kung gusto nyo pa pong mas maanghang dyan, magdagdag na lamang po kayo ng sili. Guys, luto na po ang ating gisado alamang. Papalamigin ko lamang ito at habang pinapalamig po natin ang ating gisado alamang, mag-sterilize naman po muna tayo ng ating mga container. Sa pag-sterilize po ng ating mga container, kailangan po gumamit kayo ng patungan na ilalagay nyo sa loob ng inyong kasirola. Ang purpose po kasi niyan para po hindi directly nakapatong ang ating mga container sa kasirola. Kasi po kapag nakapatong po siya directly, ang tendency po malaki po yung chance na mabasag ito. At hindi po siya mai-sterilize ng ayos kasi nga po ang purpose niyan para yung ating tubig ay nagsisirculate. Kumbaga, umiikot po yung tubig. Tapos, kung ilan lamang po ang kasya sa inyong kaserola na bote, yun lang po yung ilagay nyo. Then, yung mga takip, katulad po nito, nilagay ko na lamang po sa mga gilid. Then, kailangan yung kaserola nyo syempre ay may lid or takip. Papakuluan po natin ito ng 20 minutes. Yung tubig naman po na ilalagay nyo, kailangan po kalahati lamang po ng kaserola. Huwag nyo pong dadamihan dahil 20 minutes nga po natin siyang pakukuluan. Kapag sumobra po ang ating tubig, aapaw po ito. Guys, ito palang mga container na to, nabili ko ito sa palengke. Kung ayaw nyo pong lumabas ng bahay, meron naman pong na-orderan online. Pwede po kayong bumili sa Shopee or sa Lazada. Meron din po ito sa Marketplace. Guys, naka 20 minutes na po, ibig sabihin okay na po ito, na-sterilize na po ito ng ayos. Papalamigin lamang po natin ito. Pero ingat kayo guys sa pagtatanggal ng ating mga bote sa ating kaserola. Syempre, sobrang init ito, baka mapaso at mabasag, mabitawan nyo. Guys, kapag hahanguin nyo na po yung sterilize na bote, kailangan yung paglalagyan nyo ay in-sterilize nyo rin. Hindi ko na nga lang po na ipakita. Ngayon po, kailangan po nakataob po ang ating bote para tumulo po yung mga excess na tubig para mas madali rin po siyang matuyo. Guys, ito na po yung mga ini-sterilize natin na bote. Pwede ko na pong isalin ang gisado alamang.
Guys, after po malagyan ng gisado alamang ang mga container, kailangan po natin linisin ng malinis na tissue ang ibabaw ng ating bote. Syempre, hindi naman po maiiwasan na hindi matuluan or mapatakan ng mantika. Kailangan malinis po ito bago natin ilagay ang lid ng ating mga container. Guys, itong label na gagawin nyo, kailangan gandahan nyo din yung pangalan, parang catchy siya. Tapos, ilalagay nyo rin po dyan kung kailan to ma-expire, kung hanggang kailan to pwedeng i-consume. Tapos, ilagay nyo rin syempre yung contact number nyo para kung nasarapan talaga sila, madali po nila kayong kukontakin. Halimbawa, gusto rin po nilang maging reseller, makokontak po nila kayo. Pwede po yun. Gagawin ko rin po ito sa ating spicy gisado alamang. Ganon din po yung procedure. Isasalin din po natin sa ating mga container. Ayan guys, nasalinan na po natin ng gisado alamang ang mga container. Isi-sealed naman po natin ito. Ito po ay free lamang po ito. Nung nabili ko po yung bote, may kasama na po siya talaga na plastic. Ito po yung gagamitin natin na pang-seal sa ating mga bote. Madali lamang po itong gawin. Wag po kayong mag-alala, wag po kayong mamroblema kung wala po kayo ng gun. Guys, kailangan siguraduhin nyo po sa paglalagay po ng ating plastic ay hagip po nito yung thread ng bote. Kasi baka po mamaya mapasobra po yung plastic sa ibabaw, yun pala hindi po nahagip yung thread ng bote. Nako, baliwala rin po yung pagsisealed natin. Ibig sabihin po, hindi rin po nakasealed ng ayos ang inyong mga container. Guys, ganito dapat yung itsura kapag magsisealed na kayo ha. Guys, alam nyo ba tong hawak ko? Yes, tama po kayo, hair blower to. Ito po yung gagamitin natin pang sealed ng ating mga container. Alam ko naman po na marami po sa atin, wala pang gamit. Syempre, nagsisimula pa lang po tayo. Ito po yung isang paraan para po ma-sealed natin ng ating mga container. Meron pa pong isa na paraan para po ma-sealed natin ng ating container. Ipapakita ko po iyon mamaya. Kasi ang kailangan lang naman po natin dito ay mainit para po natin ma-sealed ng maayos ang ating mga container. O diba guys, bongga? Kita nyo na i-sealed natin ang ating mga container. Basta talagang kailangan lang po natin ng diskarte. Kapag may diskarte po kayo, kahit wala po kayong gamit, ay kung talagang gusto nyo magnegosyo, magagawan po natin yan ng paraan.
Eto na guys, 'di ba sabi ko kanina kung wala po kayong blower, huwag mag-alala. Ito po yung isang solusyon para ma-sealed natin ang ating mga container. Yun nga lang po, dapat hindi po natin muna lalagyan ng sticker dahil gagamit po tayo ng mainit na tubig. Yes, tama po. Bubuhusan po natin 'to ng mainit na tubig. Kita nyo na sealed na po siya ng bongga. So ayan guys ha, wala na po tayong dahilan para hindi magnegosyo. Kita nyo naman na i-sealed po natin ng ayos ang ating mga container. Ayan guys, mag-costing na po tayo. Ang nagamit ko pong alamang ay 1 kilo, 90 pesos, sili, 5 piso, bawang, 35 pesos, sibuyas, 40 pesos, yung kamatis po ay 50 pesos, yung ating mantikang ginamit, 25 pesos, magic sarap, 3.50 pesos, yung container po natin na 5 piraso, 120 ml po yun. Ang puhunan po ng bawat isang container ay 11.66, kaya yun po ay 58.33 pesos. Para naman po sa 270 ml na malaking container, ang puhunan po ng bawat isa nun ay 24.91. Kaya yung 4 na piraso po ay 99.66 pesos. Para po sa ating other expenses ay 25 pesos. Kaya ang total na puhunan po natin ay 431.50 pesos. Ang suggested price ko po para sa 120 ml ay 75 pesos at yung 270 ml naman po ay 140 pesos. Nakagawa po ako ng 4 na piraso na 270 ml. Ang benta po nun ay 560 pesos. Samantalang yung 120 ml naman po na 5 piraso, ang mapagbebentahan po natin doon ay 375 pesos. Kaya pag pinagsama po natin yung dalawa, ang total na mapagbebentahan po natin ay 935 pesos. I-minus po natin yung puhunan natin na 431. Ang tutubuin po natin or kitaan daily ay 504 pesos. Kung ita-times po natin yun sa 30 days kasi araw-araw po kayong gagawa kung sakali, ang total po na kitaan doon ay 15,120 pesos monthly. Imagine niyo guys, ang laki ng kita. Kaya sa mga misis dyan na gustong magkaroon ng home base na negosyo, try nyo na pong negosyoin itong ating gisado alamang dahil sigurado po ako na kikita po kayo dito. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Huwag nyo rin po kalimutang mag-like, share, at pindutin nyo po yung bell para lagi po kayong updated. Maraming salamat, God bless, and bye!